napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Jay Guevara TV. Jay Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Ipinadidismiss si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema ang mga petisyon na kumwestiyon sa legalidad ng 2022 Confidential Fund ng Office of the Vice President o OVP. Sa consolidated comment ng Vice Presidente, sinugot nito ang 3 petisyon na ideklarang labag sa saligang batas ang paglipat ng pondo sa OVP at ibalik sa kaban ng bayan ng 125 million pesos na halaga. Katwiran nito, walang justifiable, controversy o aktwal na kaso upang mamagitan ng Korte Suprema sa issue. Binigyan diin ng kampo ni VP Sara, walang tinamong matinding pinsala ang mga petitioner dahil sa ginawa na respondent o ng pangalawang Pangulo pagdating sa paggamit ng pondo ng OVP. Ito yung pinaka-explain dyan, pinaka-magandang explain sa issue sa sinabi niya ni VP Sara. So ito pakinggan natin. Si Sir Jay, si Tokayo Jay Sonsa. Okay. Yung loading. Ayan, sa ipogi. Kasi tingnan mo kasi sabi niya executive. No? Ito, himayin lang natin. Wala tayong, hindi po ito batikos, kundi paghimay lang. Para maintindihan ng kababayan natin. Kasi ang lahat ng executive, sabi niya, paliwanag niya, no? Lahat ng gastos sa executive, meaning lahat po ng ahensya sa ilalim ng executive branch of government, kontrolado po yan yung paggastos, pag-release ng DBM. Ngayon kasi lumabas doon sa mga nakaraang buwan na meron palang bilyon-bilyon, no? Halimbawa, sa DSWD, yung kanilang ayuda, AX, no? Meron 12 billion doon. 27 billion. Tapos COMELEC, may nilaan silang 12 billion. Sa DPWH, pati si Bunuan, Secretary Bunuan, di niya alam, meron palang unprogrammed doon na 128 billion something. Na surprisingly, ang disposal nito, ang disbursement nito ay on the discretion of the Speaker and the House Accounts Committee, which are both controlled by the husband and wife Romualdez, no? So hindi natin malaman bakit nawala na ng kapangyarihan ang DBM in the matter of usage, paggamit ng pondong yun, no? Yun lang naman ang gusto nating malaan. Ba't nagkaganon? Ano nangyayari? Meron ding laging nirarason na pahirapan din sa kanila yung pagtawag nito, pagli-liquidate din, Sir Jay. Kasi marami mga dokumento, kaya hindi agad-agad makakapagbuo ng mga proyekto or magamit agad-agad yung pondo para yung ni-request na total na pondo. Ang problema nga, hindi ni-request Ilagay lang. Yun isa pa yun. Iba pa yun. Kumbaga, sa pool. Every pagdinig, maririnig mo yan sa Congress hearing, sa Senado, sa Kamara, minsan magagalit yung mga kongresista. Bakit hihingi kayo ng dagdag na pondo? Nitong mga nakalipas, underspend kayo. Ngayon, ganun din naman na kami pa yung paghahanapin nyo ng pondo. Meron namang pangyayari na hindi naman humingi, nilagyan ng pondo. Hindi, yung underspending, kasi ganito may 11 years na experience dito ako sa gobyerno. Yung mga matitinong ehensya o regional office, talagang sagad-sagaran yan, nagagastos nila. Like for example, third quarter, no? Kailangan kasi pag sa last quarter of the year, nauubos mo na yan na dapat na ang tawag diyan na obligate mo na. Kaya nga doon nagkaroon ng issue doon kay Vice President yun nga intelligence fund. No, hindi porke sinabi 2 araw iginastos, hindi po ganoon. In other words, pag may program, kasi otherwise babalik mo sa National Treasury yan Yung mga programa mo, ilalagay mo na ngayon, i-obligate mo yung pondo. You can do that in 24 hours. Tama. Kung magaling ka sa fiscal management. O ito, paglalaanan ko ng ganito, paglalaanan ko ito,
Ito po ang mga papeles yan. O, sige, ayusin nyo lahat ng papeles. Make sure na ma-obligate yan para na sa ganon, magamit natin kahit lumampas pa doon sa takdang taon. Tama. Dahil obligated na, implemented yung program. Oo. Yun ang magaling, no? Magaling mag-isip, talagang serbisyo. Pero kung ikaw corrupt, ang gagawin mo, may automatic tayo 20% na savings. Ilaan nyo yan kasi yan ang magiging natin. Yan ang magiging bonus natin. Oy, yan ba yung tinatawag na mga unutilized funds? Oo, yun. Kasi At si Sir Jason no? Ano lang to tawag dito, simple lang bumira pero tagos no? under the law, gumawa sila ng administrative, anong tawag nito, na paraan para yung mga hindi nila nagamit, magamit nila, no? Ma-savings nila. Pagka i-declare nila savings, allowed sila to use it for bonuses. Yan ang pero kung matino yung nangangasiwa sa departamento, walang walang kulang. Walang labis, kulang pa nga Kasi titingnan mo talagang yan. So yun lang kaya ako sinasabi kasi nagkakaroon ng problema when the hindi natin kinukwestiyon, maaring maganda yung hangarin nila Speaker Romualdez, no? What? Itong AX na ito, gagawin pagtulong. Pero ang problema dyan, wala tayo ngayon, tayong taxpayers, wala tayo ngayong habol kung paano nila ginastos. Kasi nga, isi-certify lang yan. Kapraso papel lang yan Ita-type lang, this is to certify that 700 million was used in Tawi-Tawi. Pero ang totoo pala, 300 lang yung pinamigay. Wala kang kasi yun lang ang requirement nila Hindi resibo, yung hinihingi, certification. Certification lang. Kasi kaya nga umangal yung mayor doon sa Tawi-Tawi dahil nag-press release na gumastos ng 700 million, kinwenta nila Alam mo naman, mga kapatid natin na mga tausog, mga Muslim. Hindi lima tinuod ka na adbar. 300 lang. 300 million lang ang napamigay. O baka mamaya hanapan sa amin ng tao namin yung 400 million. Tama. Wala naman sila binigay. Hindi naman masyadong kalakihan yung probinsya tapos malaki yung budget, maghahanap ka, madaling mahanap yan kung meron talaga. Exactly. Diba? Ganun din nangyari sa Mindoro mga 2 months ago nung sila, bagong Pilipinas launching, etc. No? Sabi na, they spent 430 million. Kinwenta, nasa 83 million lang yung napamigay. Ang problema din dito, Tito J, is itong pag-understanding, magagalit. Pag ginastos naman, on time, kasi nga, gahol na sa oras, budget, binigay na, nasa huling buwan na ata ng taon, ginastos. Nasa huling 2 linggo na lang. Nasa huling 2 linggo. In the case of nagagalit kay VP, kinu-question. Pero 'di ba, sa pag-budget, hindi naman 'di ba sa sa paghihingi ka ng budget sa Kongreso, 'di ba naka-line item 'yan? Oo. Tapos walang ang lupit nga ng administrasyon natin Yung kay BP Sara Confidential Fund na magkano lang yun, wala pa sa kalahati ng kay Tamba. Yun ang sinisita nila. Yung 500 billion nga ni Tamba wala naman napuntahan yun. Saan napunta yun? Napakinabangan ba ng taong bayan yun? Hindi naman diba? Pero kung makapag-question sila dito line item sa totoo lang. Ngayon? Wala na ngayon? Hindi, meron silang line item pero mas marami pa rin yung lump sum nila. Oo. Pero pwedeng hingan yan. Yan yung mga ahensya ng gobyerno na pwede mong hingan ng liquidation sa pamamagitan ng mga resibo. Pwedeng makapagbigay sila, di ba? Depende. Confidential funds naman yan. Pwede pre-audit. Oo. Bakit magagalit? At least nga, ginastos doon na pasok naman. Di ba? Kaysa sa underspend. Saan pa sila dapat? Alam naman natin yung kay Sara Duterte,
Politika. Paggawa lang, pagpapaputok lang ng issue yun. Wala naman talaga issue doon. Mhm. Kasi una-una, hindi naman niya pondo yun. Pondo ng presidente yun na pinadaan sa kanya. Hindi na magamit ang Office of the President o Vice President. Gamitin mo ito, sayang itong perang ito. Baka may program. Yun ang talagang pinaka-explanation dito. Ano? Na yung pondo na sinasabi nila ay mismong pondo ng gobyerno yun, ng Office of the President na ibinigay lang sa kay BP Sara. Tapos ang pinapalabas ngayon is parang parang ginagawa lang na lang talaga nila ng issue si BP Sara para lang may mapag-usapan na naman. Lupit nung nangyayari talaga. Siyempre, ako Actually, Vice President. umiling siya, di ba? Tuwa ako. Sumulat siya sa Office of the President. Pinagbigyan siya ng Office of the President. Pero ang nangyari, bakit siya lang ang pinupukol? Bakit siya lang ang ginagawa ng kontrobersya? Galing yun sa Office of the President. Kaya nga. Actually, pag ng Office of the President yun, ang dapat nag-liquidate noon, Office of the President. Oo. Tapos si Office of the President, ang sisingilin niya, yung OVP. Tama. Papadala yung mga project case study, mga intelligence report, yung mga ganun. Pero ang dapat na pinupukol dyan, ang talagang inuuriran, dapat yung Office of the President because the funding was the funding of the Office of the President. Kaya nga ako natatawa na lang doon Sabi ko, eto na naman mga congressman, para mga siraulo, hindi alam kung anong ginagawa nila. Tingnan mo yung ginawa nila. Nag-hearing sila ngayon doon sa mga fisherman, yung gentleman's agreement. Inimbita nila yung mga fisher. May balita tayo niyan. May balita tayo. Mamaya. Dito, basag sila dito Basag yung mga rito yung mga ulupong Okay. Paparinig natin yung balita na yun. Gusto ko lang munang ipaalam sa mga nanonood sa atin at takikinig na malapit nang magsimula ang laban ng Pilipinas at ng Australia. Fighting for ano ba yan? Bronze medal. Fighting for bronze medal. Bakit bronze medal di ba tatlo yung sunod-sunod natin na panalo, isa lang ang talo? Hindi, 4 ang sunod-sunod natin panalo. 4 ang sunod-sunod na panalo, isang talo. Bakit fighting for bronze? Preliminary yun. Pag natapos yung preliminary, kahapon naman, nag-semifinal, may tinatawag silang crossover. At least, tayo number 6 panalo. Natin nag-chismisan lang naman sila Ito muna, yung nabanggit mo na balita. Dahil sa gitna po testify ng mga kasi di ba may girian. Nagsabi ba sila ng totoo? Ito. Baka mamaya panoorin natin ang balita ni Jade Calabroso. Baka sabihin, fake news na naman yan Itong pagharap sa pangingisda ninyo. Ako talaga ang unang hinalsantay na dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Tampok ngayon sa social media ang pahayag ng isang mangingisda kaugnay sa issue ng West Philippines. Baka sabihin na naman, bayaran na naman itong mga mangingisda na to. Kasi totoo naman kasi, nung panahon ni Aquino, hirap ang mga mangingisda dyan sa West Philippines na yan. Pero nung umupo na po si Tatay Digong, naging malaya muli ang mga mangingisda dyan sa WPS na yan. Ngayon, na umupo naman ng Marcos, balik pahirap na naman sa kanila. Ito, panoorin nyo. Kasunod ito sa isinagawang public consultation and inquiry ng mga kongresista kasama ng grupo ng mga mangingisda hinggil sa umunay gentleman's agreement sa pagitan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at China sa Masinloc, Zambales, kamakailan. Sa video, makikita si Jeffrey Elad, leader ng grupo ng mga mangingisda sa San Salvador, Masinloc, Zambales. Marami na siyang karanasan sa West Philippine Sea. Anya, nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay malaya silang nakakapangisda sa Baho de Masinloc o mas kilala sa tawag na Scarborough Shoal. Putang ina, basag ang mga anti-Duterte. Patawag pa kayo Siguro isip-isip nila galit na galit. Bakit ba hindi nyo pinili yung mga interviewin natin dito? Bakit ba hindi nyo man lang in-interview, hindi pala natin mga kapanalig to? Diba?
Hindi nyo man lang in-interview kung kapanalig ba natin to o hindi. Ano pala to, supporters pala to ni Duterte. Pahiya tuloy tayo. Dahil sa kakayahan po na lagi po akong nangingisda dyan, ako po talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Pero sa ilang Boom! Boom! Sa pool. Ang sakit no. So ibig sabihin, yung mga yung mga anti-Duterte dyan, West Philippine Sea ng West Philippine Sea, na hindi daw natulungan ni PRD yung mga mangingisda. Basag kayo ngayon, no? Yan sinasabi ko sa inyo, hindi kakabanat nyo sa mga Duterte, yung taong bayan mismo yung magpapatunay kung ano yung nagawa nila. Kaya nga, tingnan nyo kaka-West Philippine Sea nila, kakagawa nila ng issue, secret agreement, gentleman agreement na yan. Tingnan mo, bumalik na naman sa kanila ngayon. So, na naman sila, butata na naman. Taong bayan na mismo, yung mangingisda na mismo nagsabi sa kanila na malaya sila noong panahon ng ni Duterte dyan sa West Philippine Sea. O ngayon, asa na? Tanginang yan. Tapos ngayon makapagsalita ka, pro-China kasi kayo, pro-China. Hindi nyo kasi iniisip mga tanga kayo Dalim ngayon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sinabi niyang nakaranas na naman sila ng panghaharas mula sa China. Pero sa ngayon lang po ulit na nang haras ulit sila ng mga Pilipinong nangingisda. Paano hindi mga haras? Laging ginagalit ng administrasyon ng China. So, ang usapan nga lang dyan is pagkain, tubig lang ang dadalhin. Ang ginagawa, saka ito naman dito nakakagulat na pwede naman pala idaan sa helicopter, no? Pero bakit sa barko pa talaga dinadaan? Kasi nga, para galitin yung mga Chinese Coast Guard. Ma'am Karen may plato, shoutout kay Braveheart, shoutout po. Tapos ngayon, tuwang-tuwa kayo, wala nang makain yung mga mangingisda doon. Puta na, supalpal sila dito Dagdag pa nito, malimit lang din anya ang presensya ng Philippine Coast Guard na nagpapatrolya sa Scarborough Shoal. Kaya wala silang ibang mahihinga ng tulong sa... malimit lang daw ang pagpapatrolya ng mga Coast Guard dyan sa karburasyon. Hindi alam nyo kung bakit malimit lang yan. Kapag lang kasi yan, kapag may media, pag may media na silang kasama, mga blogger, hindi vlogger mga blogger, mga blogger. Mga booger yan kapag nandun na. Tsaka yan sila pupunta dyan, tapos asarin nila, tapos bombahin mo ako. Ganun yung gusto nila, bombahin nyo pa ako. Parang alam niyo sa Titanic, yung tipong didipa ka para bombahin ka lang. Okay, yung ginagawa nila dyan. Power effect sa madaling salita. Panahong hinahabol lamang ito ng mga bangka ng China. Malimit lang naman po sila nakakarating dyan, sir, kung talagang may hinahatid po silang ayuda. Pero kung sa mga araw naman po na yung sinasabing patrolya, wala naman po kami nakikitang mga Philippine Coast Guard dyan. Naging emosyonal naman ang mangingisdang si Noli de los Santos dahil sa matinding kahirapan na kanilang nararanasan ngayon sa pangingisda, bukod pa sa mataas na presyo ng mga bilihin. Tinadaan ko na po sa inyo dahil ngayon po kayo bumaba. Ramdam naman ninyo siguro ang kahirapan namin. Dahil pagdating sa mga buyer, maraming huli, kunti ang binta dahil sa utang. Kawawa naman. Maraming kita, mahal naman yung babayarin. No. Bigas, kurinti, tubig. May patutsada naman ito sa mga... Gusto pa nga ng mga tansuyan. Mahal na presidente. Tangina, no? Tuwa kayo sa ganyan, no? Na 76 ang isang kilo ng bigas. Ang dami pa rin tangang Pilipino sa bansa natin. Sige lang, basta idol ko si BBM. Kahit magutom tayo, basta idol ko siya. Tutulong sa amin.
kapag eleksyon, kilala mo kami. Ouch! Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Anya, hindi sa Ouch! Ang sakit nun. Pag eleksyon, kilala mo kami. Pero kapag tagutom na, asang dead mom mo na kami. Ano? Alam niyo to, hindi to kasi sinasabi binayaran na lang. Lahat na lang binayaran. Yung mga bayaran diyan, hindi niyo sinasabi ang bayaran. Yung mga hindi bayaran, yung mga sinasabihan yung bayaran. Sira ulo. sapat ang ayuda na kanilang natatanggap mula sa pamahalaan. Kaya ang hiling nila, malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. tinitiyak naman ng mga kongresista na tutulungan ang mga mangingisda na magtutuloy-tuloy ang kanilang pangingisda sa Bajo de Masinloc at iba pang lugar sa kabila ng banta ng panghaharas ng China. Samantala, nangangamba ngayon ang mga mangingisda sa Zambales sa kanilang seguridad kasunod ng bagong direktiba ng China na simula sa buwan ng Hunyo. Papagalitan tong mga to. O nag-viral kasi talaga yung mga sinabi ng ng mga mangingisda na yan. Alam niyo diyan nagkaroon ng linaw, no, na talaga nung panahon ni Tatay Digong ay malaya yung mga mangingisda diyan. Kasi 'di ba lagi natin na nababalitaan na bakit ganoon, ngayon tanungin ka namin BBM, asan na yung mga tinatanong mo kay Duterte? Bakit walang secret agreement? Bakit walang ebidensya? Yan ang ebidensya yung mga tao. No, na hindi dahil kay Duterte, hindi sila makakapangisda dyan. No? Tingnan mo, binalik mo lang. Tapos sasabihin nyo, Marcos, mahal ang bayan. Yung ultimong mangingisda nga, hindi pinapahalagahan Ay huhulihin ng kanilang Coast Guard ang mga trespasser sa South China Sea nang walang paglilitis. Gusto lang po namin iparating sa inyo yung security lang po namin na kung anong seguridad ang dapat naming maano dyan sa paglalakbay namin papunta po sa Scarborough na gaya ng sinabi ngayong June 15 manghuhuli sila. Paano naman po kaming talagang laging dyan po nangingisda sa Bajo de Masinloc? Una nang ipinangako ni Pangulong Marcos na gagawin niya ang yan na mo. Ano naman si pangako? Una lang pinangako. Ang tanong, asan na yung pangako? Wala lang pangako ang lahat ng mga hakbang para tiyakin ang proteksyon para sa mga Pilipino kasunod ng direktiba ng Puro kayo hakbang, wala namang katapusan yung hakbang niyo. Anak ng teting na yan. China. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Jade Calabroso, SMNA News. Ayun, ito Jay. Oo, kasi para doon sa mga hindi nakakabatid, nag-declare po ng 4 months na fishing ban dyan sa buong South China Seas. Kasama na po yung kiniklaim nating West Philippine Sea. Buti ka nga ma'am, 6K lang yung bill mo. Ako nga, 11,000 Totoo, grabe na, hirap sang Pinas. Ngayon, magre-reklamo talaga ako sa Meralco. Ako na lang naiwan sa bahay, 6K pa Meralco this month. Diba? Ako nga, 11,000 tapos wala pang nagpapalipad. Wala, kawawa na si Jiggy Barra. Hoy, kay Bright, shoutout sa Bright. Napako na Jay ang pangako. Kaya nga puro pangako Puro hakbang, plano, hakbang. Hanggang sa ngayon, wala naman. Ay, nako po. So, yun, malinaw, no? Malinaw. Noong panahon ni Duterte, hindi naman natin dapat pinag-uusapan pa yan, pero sila na rin nagsabi. Noon, malaya sila kasi ang pinasok na kasunduan lang naman, verbal na kasunduan ni Mr. Duterte, nung nag-uusap sila ni Mr. C, no, yung presidente, is, sige, saka natin pag-usapan yung arbitral ruling na yan. Ang request ko lang, Makapangisda. dahil traditional fishing ground nating lahat yan, bigyan nyo ng wag nyo namang iharas yung mga Kaya nakapangisda ng malaya. Walang kinakanyon, walang tinutubig, wala lahat, no? Walang binabangga. Pero dahil nga noong September last year, sinabi ni Presidente Bongbong na
Lahat ng pinasok na kasunduan ng mga nakalipas na administrasyon, Binabawi whether Duterte yan o Aquino, wala na. Binabaliwala na namin. So ito yung resulta. Hindi na yun. Pinabaliwala nyo. Ang resulta, gutom yung mga Pilipino, yung mga mangingisda dyan sa karburasyon. Grabe naman. Resulta. Hindi lang siya kaya nagkakaroon ng mga pati pagkakanyon ng tubig. So, eto ngayon, hindi kasi ang dito maling amor proprio diba? Yung parang panahon nito ni Cory, walang pinagkalayo. Kung hindi pinaandar ni Cory Aquino yung amor proprio na dahil doon sa Bataan Nuclear Power Plant, wala sana tayong brownout ngayon dyan. Dahil meron tayong nuclear energy. Hindi niya tatak Ganito rin ang nangyayari. Parang pag hindi mo tatak, wala kahit makakatulong naman yun sa Pilipinas, ayaw mo. Grabe naman yun. Ang depresya lang nito kasi ang may sapantahang iba na ito ay dinidikta ng mga ng mga puti na tayo proxy ng Amerikano, gipitin natin yung China. Ang problema, kapareho ngayon, ginigipit yung mga magsasaka. Merong ganyan. Asa na yung mga tarantadong Amerikano? Wala naman Puro paasa yung mga... pinagtatawanan nga lang daw ng Amerikano ang Pilipinas ngayon Oo, parang tanga-tanga daw. Pinagtatawanan ng China tsaka Amerika ang Pilipinas. Kasi ang taong bayan, paniwalang-paniwala na kakampiyan tayo ng Amerika. Hindi nila alam na mas kakampiyan pa pala ng Amerika ang China kaysa sa Pilipinas. Boom! Ayan. Ngayon, ito namang hindi natin maintindihan kung hindi natin alam kung anong usapan nila Bungit at saka ni yung matandang presidente ng Amerika. Biden. Si Biden. Joe Biden. Biden, yung parang ulyanin na presidente nila, nahuhulog sa aeroplano, sa hagdanan. Grabe naman mahulog sa Hindi alam kung anong usapan nila. Kung yan ba, may kinalaman doon sa, anong tawag nito? May kaso si Presidente Marcos kasi sa Amerika. Yung assets nila. Na kailangan siya magbayad ng 300 million. Naku. Bukod dollars, pagkatapos, contempt lang yun. Contempt sa, case. Tapos, maliban pa yun doon sa deposits nila, gold deposits nila sa Amerika na hinahawakan ng puti na parang gustong mai-release ng mga pamilya Marcos. Ang problema, ang naapektuhan ngayon, hindi lang yung mga mangingisda, pati mga magsasaka katulad namin na... Sa madaling salita, kaya siguro ang gusto ng Amerika is kontrahin ng Pilipinas ang China. Para etong kagustuhan ng mga Marcos na maibalik sa kanila yung kanilang kayamanan na nasa Amerika nga daw, sabi ni dito, kung tama mo yung pagkakaintindi ko, is ginagawa ng Pilipinas, kinakalaban ng China dahil sa utos ng mga puti, ganon, ng Amerika. Naku po. Nagtatanim ng saging, nagtatanim ng pinya, nagtatanim ng durian na iniluluwas naman sa China. Speaking of, baka lang gusto nyong ganahan lang. Nanalo tayo sa preliminary laban dito, Admar, sa pangalan nito? Australia. Sa Australia, so may na tayo. Panalo na tayo sa kanila nung una. So, re-rise back ngayon ng Australia. Sila rin ang pumasok para doon sa bronze medal match. Kaya sila ang kalaban natin ngayon. Isa lang rin yung talo nila? Sa atin lang, nanalo naman sila. Ang malaman ng mga nanonood, ang naglalaro po ngayon sa... Muna tayo ng mga komento dito, Tito Jay. Sabi ni Alex, pati yung ginagawa ng administrasyon ngayon sa media, tulad ng ginawa ni Cory, yung demanda ni Cory yung isang media reporter. Oo. Meron din dinimanda yata ngayon Meron din. Sabi namang dito, hearing sana yun sa iyo. Tayo na, para lang makuha nila yung kayamanan nila sa Amerika. So madaling salita, Marcos pala talaga ang may deal na ibig sabihin, parang totoo pala yung secret deal ng
Marcos at ng Amerika. No? Kasi kung isipin nyo yung ganyang diskarte is ano yan eh. Yan ang matatawag talaga na secret deal. Luruin mo So, pinapalabas lang pala ng mga Marcos na may secret deal ang mga Duterte para hindi mahalata ng taong bayan yung secret deal nila sa Amerika. Ang galing. Ano pa ba ibang babalita natin dito? Ano pa ba yung mga ibabalita natin dito? Ano ba to? Ano itong babalita natin? Ano pa ba mga ibabalita natin dito? Na mga pwede natin ibalita? Ano pa ba? 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 Wait lang. Ito, ano ba to? Lokohin nyo mga lelang nyo. Ito pala. Pag-usapan natin tong pinasibak na Duterte appoint. Nagsalita na. This is totally unacceptable at talagang sobrang disrespect po. I feel that it is attack on my person and my integrity. May ano dito, sabi nito ni Anatalio mga sir. Mga sir. Patunayan ko daw, patunayan. Bakit? Bobo ka ba para hindi mo malata? Bobo ka ata kaya hindi mo mahalata eh. Oy, Amites, may kilab shoutout. Kuya Jay, kakatawa din yung local name ng show Albaho. You stink using the nose panny light para lang cider daw. Hindi ko get. So, tuloy natin to. And my dignity dahil wala po akong masamang record. In fact, marami po akong recognition galing sa iba-ibang ahensya for my service, no? In my more than 20 years in service sa government. So nakakahiya po, sobra po akong na-embarrass, sobra po akong na-humiliate dahil hindi ko po deserve ito. It is such a disrespect sa mga lingkod bayan na katulad ko. Bago natin tuloy, no? Alam nyo, itong pinasibak na to na si, anong pangalan nito? Na si Sec Maria Bilin Mabel Acosta ay wala hong record to. Malinis ang record do nito. Malinis ang record po nito kaya marami yung nagulat at pati siya ay nagulat na bakit siya pinatanggal. So ganyan po i-manipulate ng administrasyon ngayon ng ang ating bansa. Na kahit nakakatulong ka naman, wala ka namang ginawang masama para sa bayan at sa kababayan at sa Pilipinas. Kapag ginusto kang ipatanggal dahil lang ikaw ay Duterte supporters or tinatawag na Duterte appointee, talagang sibak ka. Dahil Duterte ka nga. Ganyan po kabobo na ngayon ng Pilipinas. Yung pagkakalagay mo dyan, ano ba ang di ba meron yung appointment letter na ibinigay sa iyo ng Pangulo, pirmado ng ES ba? Ano bang nakalagay doon? Meron bang hanggang sa termino lang ng Pangulo? Pero 2022 ka na nailagay dyan, di ba? Opo, ako po ay nakatanggap ng appointment galing po kay President Rodrigo Duterte, panahon po ng 2022. Yan po ay January 13, 2022. Nakalagay po doon that you are appointed as chairperson of Mindanao Development Authority, Vice Manny Piñol. Ibig sabihin, kasi si Manny Piñol kasi ay nag-resign dahil tumakbo siya ng pagka-senador. So automatic po nagbigay siya ng resignation letter. Kaya ang nakalagay doon ay Vice Manny Piñol to serve for a fixed term of 6 years. Yan po ang aking appointment na natanggap. Oo. So kumbaga, decision din yun ng Pangulo na ilagay ka doon pero wala rin siyang kapangyarihan batay sa batas na nakapaloob dito itong Minda na tanggalin ng kung simple lang na pagtanggal maliban na lang kung may kasong mga kinakaharap. Tama po ba, Secretary?
Opo, hindi po ito kagustuhan ng kahit na sinong presidente dahil ito pong lahat ay batay sa Republic Act. So sinusunod lang po ng sa sitting president kung ano po yung nakalagay sa batas. Ayon po sa RA 9996 or Republic Act 9996, which established the Mindanao Development Authority, nakalagay po doon yung mandate. Babasahin ko po yung nakalagay mismo sa batas. Opo. Ito po yun. Sabi ni Ma'am Elsa, ano na nangyari dyan sa Pinas? Grabe na mga balita. Sila na ang naghahari-harian ngayon. Kawawa ang taong matitino. Kampi sila ng mga demonyo, OMG. Ganyan na nangyari ngayon dito, ma'am. Kapag ikaw ay kahit anong bait mo rito at kahit anong ganda na ginagawa mo para sa mga kababayan mo, kapag ikaw ay nalaman nilang Duterte at ayaw mong sumunod sa administrasyon, tanggal ka. Mukhang bumalik kay Maharlika ang mga pinagsasabi niya. Naku po, ewan ko, ano ba yung issue na yan? Ayoko sa chismisan eh. Sorry po, ayoko sa chismisan. Ayoko na sa chismisan. Dami kong kailangan ng balita. Kaya ayoko ng mga chismisan. Pag matinong gobernador, official, pinapatanggal, pero ang mga kurakot at bangag, ang mga iniluluklok. Oh! Grabe. Totoo naman talaga kung sino yung mga tutulunggis na mga politiko, yun ang iniluluklok. Pero pagdating ng may mga matitinong gobernador at wala namang mga record katulad nila Ubahib Alvarez at katulad dito ni Acosta na pinatanggal na nga, sisibakin ka sa kadahilanan Duterte ka lang. Duterte ka, sibak ka. Pag bangag ka, magtatagal ka. Ay ate, Irene Hina, may galab shoutout, no? So yun, minsan naisip ko, Jay, hanggang kailan tayo ganito? Ewan ko rin. Ako naman, kahit anong gawin ko, mag-super saiyan, kung ako lang si Goku, hinami-hami wave ko na yung Malacanang. Wala man akong kapangyarihan na ganun eh. Diba? So wala tayong magagawa dyan, kundi ipaglaban na lang. Republic Act 9996 Section 3 clearly says to promote. Tapos ito pang pinakamalupit dito, katulad nitong binabasa ni Maria Belén na Mabel Acosta, puro nasa batas po ito. Ang nangyayari, lahat po ng mga ipinapatupad ng gobyerno ay labag sa batas. Katulad doon ito, yung sinasabing pagpapatanggal sa kanya, nasa batas po yan. No? So, ibig sabihin, lahat na lang ng ginawa ng gobyerno, desisyon nila is labag sa batas. Katulad lang ng may rally. Yung harangan mo, yung rally, bawal yun. Nasa batas natin yan eh. Nasa konstitusyon natin yan. Freedom yan ng mga taong bayan na mag-rally sila, pero binahadlangan ng administrasyon. Ang kalupit ngayon dito. Kaya yung mga adik, yung mga halangang bituka, lalong lumalakas ang loob kasi nga, ultimo, sabi nga na presidente nga natin, nilalabag yung batas, di lumabag na rin kami. Diba? Presidente nga, hindi sinusunod ng batas, di bakit pa kami susunod? Diba? Yan, yung ginawa nila kay Tevez at kay Bantag, diba? Alam naman nila na hindi yan Marcos, Duterte yan. Unify pa more. Tuloy natin. Coordinate and facilitate the active and extensive participation of all actors to assess the socio-economic development of Mindanao. At pagkatapos po noon, nilagay yung qualifications kung ano dapat ang iyong qualifications para ikaw ay maging chairperson. Halimbawa, nakalagay doon na ikaw ay pwedeng abogado o kaya may master's degree in management, economics,
at iba pa. Ako po, nag-qualify po ako dahil ako ay may Masters in Development Management. Specific po yun. Ito po ay nakuha ko sa University of the Philippines. So, pasok na pasok po ako sa qualifications. Pati rin po doon sa pangalawang qualification na more... ang ano pa nito, ang masama pa dito, etong si Acosta ay kapag nag-ano pa to ng laban pa, ay baka iba to dito, pogo na naman. At half Chinese. Baka yan na naman ang iba to dito. Hoy, half Chinese ka, ano ka? Ikaw ang promotor ng pogo dyan. Patay ka. More than 10 years experience kasi ako po ay more than 18 years na naluklok bilang konsehal, lawmaker dito po sa ng Davao, First District of Davao Kumbaga, City. So, Secretary, sa requirements po ay pasok na pasok po. Mas mataas pa yung requirements mo kaysa sa Pangulo pala na can read and write at saka 40 years old na Boss Dada. Si Secretary, qualified pala dun sa posisyon niya. Ay, bawal na bawal. So wala pong katanungan doon sa qualifications. In fact, talagang nag-serve ako from January of 2022 hanggang sa ngayon. Kahit nag-transition na from Duterte administration to Marcos administration. Kasi nung pumasok yung Marcos administration, in-acknowledge po nila ako kasi pumupunta po ako ng Malacanang dahil ako po ay ex-officio member ng NEDA board, being the Minda chair. So every month, nandun po ako sa Malacanang. At ang nagpipreside ay ang presidente po mismo. Bago lang si Boss Dada, para at least alam ng ating mga kababayan. Pag ikaw ay Minda chair, ano ba yung mismo yung Minda sa kabuuan? Ano ba ang trabaho nito? At needed pa ba ang instruction ng mismong Pangulo o may sinusunod na kayo na parang blueprint na itutuloy-tuloy nyo yun? Kasi considering lahat ng mga nasa Minda na officials ata, puro mga taga Mindanao lang din na nakakaalam sa mga kalagayan dyan, Secretary. Totoo po. Napaka-specific po ng Mindanao Development Authority. Unang-una, in terms of jurisdiction, Mindanao lang po talaga ang saklaw nito. Pangalawa, required rin na ang chairperson ay residente ng Mindanao. Ang opisina din ay nasa Mindanao. So, ang mga ginagawa ng Minda chair ay tinatawag niya lahat ng stakeholders. Kasi po, ang Mindanao ay napakalaki at iba-ibang rehiyon ay iba-iba ang kanilang mga produkto. Halimbawa, sa mga development corridors, ang isang rehiyon na ito ay producer ng agri-products. Ang isang rehiyon na ito naman ay producer ng industrial products. At itong isang rehiyon naman, nandito yung airport, nandito yung major. Di nga. Yung pinalit dito kay Acosta, dating tauhan ni Pinoy. Talagang kwenta yung Pilipinas. Kaya, ito, iniisip ko, kasi, malamang sa malamang, kaya ito pinalitan tong si Acosta ng tauhan ni Pinoy dati, kasi para makontrol nila yon. So ngayon, may ano na sila, kontrolado na nila ang Mindanao. Hindi naman totaling 100% na kontrolado. Kasi nga, sabi dito, ang nakakatawa dyan, yung ipinalit dating tao ni Pinoy na palpak. Yun talaga siguro yung pinaka main purpose nito. No? Yun talaga siguro yung main purpose nito na na tatanggalin to si Acosta para ipasok yung tauhan dati ni Pinoy na palpak na yan. Sino ba yan? Sino ba yan? Ano bang pangalan no, sir? I-research natin, dali. Anong pangalan? I-research natin para maganda. Ano to? Wait lang, may bagong interview pala dito si Bastia. Ay, hindi, ito pala yung kahapon. Akala ko yun yung seaport at iba pa, no? So, kailangan coordinated po lahat yan para kung meron man produkto, hindi nabubulok. Kung hindi, hindi nabubulok. Kung ano mga products nila ay
na ibibigay sa Manila o kaya sa BIMP Iaga. Ang BIMP Iaga, yan po yung Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines. Hindi, baka nga talaga. Hindi kasi nakikita ko rin naman plano ng mga administrasyon na lahat ng mga opisyal or mga government politics, no, mga ano ba to, mga politiko na nailuklok sa iba't ibang dako ng Pilipinas ay gusto nilang palitan lalo't hindi nila hindi nila hawak. Kapag Duterte, halimbawa katulad niya Mindanao, so pinalitan na si Acosta, pinalit na yung dating kasama daw ni Noynoy Aquino, dating tauhan daw na palpak daw. So yun na, so pinalitan na yun, so may na sila doon, may bata na sila doon. So ngayon, ang nangyayari nga dito ay parang iniikot nga yung buong Pilipinas na pinapalit-palitan. O ito, si ganyan, hindi natin hawak yan, palitan nyo yan. O si ganito, yung nandun sa Baguio, hindi natin hawak yan, palitan yan. Para pag may maisog rally, antemano, may magkakansela. Pag may mga gagawing proyekto ang mga Duterte sa lugar na yan, kanselado agad. Wala nang question. Arangan mo na agad ng truck. Ano bang pangalan? Paano natin mare-research ano bang pangalan nun? Taong bayan, sama-sama na tayo mag-jamming kay Marcos. Alak na tepeng. Magpulburon para hindi tayo makasuhan. Ayot. Ay, ito yung pangalan. Leo Tereso Magno. Wait lang Anong pangalan? I-research natin Leo Tereso Magno. Nako, yung mga Magno na yan, yung mga apelidong Magno, may kilala akong Magno apelido, Tulonggis din tiga Batangas. Pag wala silang pangulam na asawa niya, namamakla. Kilala ko yun Ito, tignan nga natin yung record nito ni Magno, ni Tereso Magno. Sige, tingnan natin. Okay. Ano to? Ano to? Office of the Confidential? Matlo mo ba siya rito? Dito na lang pala. Tingnan natin sa mga balita kung may balita ba tong si Magno na to. Tingnan natin. Ito pala. To 11 years ago. Ceremony. Aba, nakasama pa pala to ni ano to? Supreme Court orders transfer of Kibuloy case Davao to Quezon City. Aba, hayos Nang ginagawa nyo ng parang si Pastor Ano to? Ito pala si Magno. Asus kilala ko na to, guys. Nakita ko na. Siya yung nagpaano nung So dito, ito siya Ito pala si Magno. Bataan nga ni Noynoy. Kilala ko to, guys. Palpak din to dati. Ano ba yung naging kapalpakan nito dati? Kasama pa rito si si Basti for housing project. Ito pala yung pumalit sa kanya. So isang dilawan na. Pinupuno na ng dilawan ng pati yung Minda. Pinupuno ng dilawan Anak ng teting na Puro dilawan na kayo East ASEAN Growth Area. Active po ang Mindanao dyan. In fact, isa po yan sa mga mandato ng chairperson ng MINDA na maging signing minister at official representative ng Pilipinas sa BIMP Iaga. So, lahat po yan kino-coordinate kasi ordinarily, hindi naman nag-uusap ang mga LGU kasi concentrated po sila sa kanilang mandato sa pagpapangalaga ng kanilang LGU lang, kanilang jurisdiction lang. Yung provincial government, ganun din, kanilang probinsya lang. Pero hindi sila nag-uusap-usap talaga tungkol sa integrated na socio-economic development. Ang tinitingnan ng MINDA kasi is
tinatawag na entire value chain. Mula sa producer hanggang sa pag-manufacture, pag-process, pagtinda, hanggang sa maumabot doon sa household, no? Kung kakainin ba ito or service ba ito, hanggang ganon. So kapag merong kakulangan doon sa buong value chain, tinitingnan po yan ng MINDA kung ano ang magandang intervention para integrated po yung development natin. Hindi yung ang isang lugar ay napakayaman, pero may isang lugar na napakapobre naman dahil hindi pala nabibigyan ng basic services, may mga kakulungan. So tinitingnan po yan ng lahat dito sa MINDA. Yes, Boss Dada. Para palang napakagaling ni Madam. Napakadami. Ang problema kasi ngayon, Madam, ang tanong is, kayo po ba ay kurakot? Hindi po, wala po akong masamang record. Kaya po ako nagtataka, talagang na-shock po ako kasi unang-una, hindi po bakante ang post. Ako po ay itinalaga dito at wala akong pending administrative, civil, or criminal case. Wala po, clean po ang aking record. Hindi rin po ako convicted criminal. So, nagtataka ko, alin ba ang cause na sinasabi? Kasi wala akong na-receive na notice. There was no official communication from Malacanang. If I did malfeasance, misconduct, meron bang inutos ang presidente na hindi ko ginawa? Meron ba akong kaso? Meron kang hindi sinunod, Madam. Yung pag dapat sangayunan mo sila lagi. Yun dapat, yan kasing gusto ni Marcos, yung sangayunan mo lang sila ng sangayunan. Kahit mali na, sangayunan mo pa rin. Yan ang gusto nila. Siguro ayun yung nakikita ko na isang pagkakamali mo, Mama Acosta. Kasi nga, alam naman natin nga kapag hindi ka nila nadala sa isang salita, ang kasunod niyan, dismiss or tanggal ka. Kahit si Ma'am Acosta nagtataka, may nagawa ba ako? May kaso ba ako? May pagpapabaya ba ako sa trabaho ko? Katulad lang yan, yung kay BP Sara, resign BP Sara, sinasabi nila. Kung isipin nyo, paano may paparesign si BP Sara? May nagawa bang pangit sa DepEd yun? Halos ang taas ng survey at ratings nun sa trabaho. Kaya wala tayong magagawa dyan, mamigyan talaga buhay, weather lang, kapag ganyan talaga. Wala tayong magagawa kasi ganyan talaga ang buhay ng ngayon kapag Duterte ka, sibak ka. Yan na yun. Pag Marcos ka, kahit kurakot ka, sige lang. Pasok ka sa grupo. Pasok ka sa grupo kahit kurakot ka. Adik ka, pasok ka. Kurakot ka, mandarambong ka, marami kang kaso. Dito ka sa hanay namin. Ay, naawa lang din ako dito kasi biro mo, walang